Samahan niyo po kami sa 2 araw na special Fast Talk episodes. This is very, very special. Dahil kasama po natin ngayong hapon is a phenomenal boy group and they're called the Kings of P-Pop. Naitay Kapuso, please welcome SB19! Welcome po, Tito Boy. Maraming salamat. Maraming salamat. Please, maraming salamat. Sabi ko nga sa inyo, this is the first time na kami lumabas ng studio para makakwentuhan ang katulad ninyo. But I'm just so proud of you. Thank you. Maraming salamat. Kumusta kayo? Ikaw, Josh, kumusta? Well, ito po, maganda naman po yung nangyayari for our group and syempre individually. At syempre, happy po ako personally. Pangarap lang po kasi namin dati makapagtayo ng sarili naming office and studio. At talaga ako dati kung saan din po kami nagpa-practice minsan. Ngayon, parang safe space na namin siya. Kumbaga. Safe and happy. Di ba? Place. Pero pag-usapan nga natin, dito tayo mag-umpisa. The years before 2019. I'm talking about 2016, 17, 18. Balikan lang natin. Kumusta yung buhay na yon? Pablo, ikaw. Masaya po ako ngayon kasi finally I got the courage to pursue what I've been dreaming. So, before kasi syempre, always choosing the practical path kung saan ka kikita na maayos, yung may stability. Pero during those years, 2016 up to 2019, dyan ko naranasan yung mga pinakamasayang moments ng buhay ko kasi ginagawa ko yung gusto ko, kasama ko yung mga guys na talaga namang malaloko. Malaloko. Pero yun po, doon po nabuo yung maraming memories and maraming masasayang pangyayari po sa buhay ko. Where did you train? Dito? Korea? Saan ba? Dito lang po kami sa Pilipinas nag-train. Siguro po kumbaga misunderstood lang ng mga tao na sa Korea kami nag-train. But to be exact, dito po kami nag-train sa Philippines and I was the last member para mag-join sa group. Justin, ikaw. During those years, may mga panahon ba na ayoko na? Ang hirap pala nito? Actually po, kami sa grupo during that time, talagang marami kaming moments na ganun. Pero Araw-araw pala. siguro po nangibabaw lang din talaga yung passion namin. And kapag po kasi nung time na yun, marami pa po kami. 2017 po ako nung pumasok ako nung training nila. Marami pa po kami. So mararamdaman mo po yung masaya. Naalala mo kung ilan? May mga 22? labas-pasok din po. Siguro around 20. Over 20, di ba? Apo, around 20. Na nandun existing, no? Apo, Pero iba pa yung mga wala. Mga Okay. nawala. So parang ang nangyayari po, syempre iba-iba kami ng situation sa buhay. May mga nag-aaral, may mga nag-work, meron pong talagang sinugal na nila lahat, nag-focus sila sa training. So may financial problems, family problems, ganyan po. During that time, kahit na meron mga problema, nangingibaba po yung passion and yung saya kasi nakikita mo, sama-sama po kayo, isa yung pangarap. So sa mga pagkakataon na gusto mong umatras, babalik ka lang doon sa passion. Stel, pag binabalikan mo yun, yung mga years na yun, and the struggles, what comes to mind? Pag binabalikan ko po talaga siya, like hindi pa rin po ako makapaniwala na nangyayari po lahat to ngayon. Kasi nung time po talaga na nagsa-start kami, wala po talaga kaming idea sa kung ano po yung kakahantungan ng ginagawa namin. Kasi ang una-una lang pong pumasok sa isip namin noon, kaya kami nandun ay kumita ng pera at makatulong sa mga pamilya namin. The only reason why I'm going back to that story is, ang layo na ng narating nyo at malayo pa ang mararating nyo. But believe me when I say that babalikan nyo ang mga panahon na ito. Totoo.